Hi guys! Kumusta na kayo? Good afternoon. October 21 pa rin po ng hapon. Actually 4:38 na sa aking time. Welcome to my vlog 169 na po. At samahan niyo ako, papunta po ako ng pagsamba. Bago diretso na tayo sa duty mamaya. Samba mga kapatid. Kung kalimutan ng pagsamba ngayon, maaga pa naman. Mga may pagsamba ng alas 6, then yung iba bukas na. Natin kalimutan ng ating pagsamba. Topic, kasalukuyan pong maigting na pinaghahanap itong naalala nyo last kung di ako nagkakamali ay 2 weeks ago, no? Meron itong isang beauty queen na nawawala. Yung actually hindi pa siya yata beauty queen, beauty pageant candidate ng Philippines, Miss Grand Philippines yata yun, kung di ako nagkakamali, no? At kung di rin ako nagkakamali, ang pangalan niya ay si Catherine Camilon ng Tuy, Batangas, na almost 2 weeks na siyang nawawala, pero this week lang siya dineclare talaga ng ating mga kapulisan base doon sa missing person protocol na sinusunod, yung tinatawag nating 48 to 72 hours mula nung i-report ng mga magulang yung kanyang pagkawala, ay formal nang idineklarang missing person nga itong kandidata ng Miss Philippine Grand, no? At yun nga, may mga CCTV footage, nakita siya sa isang mall sa Batangas, I think. Yun yung huling CCTV kinakitaan sa kanya. At meron na rin mga identified na sasakyan na sinakyan niya. Actually, kapag sinusundan natin siya sa balita, doon naka-indicate yung mga sasakyan, tulad ng sasakyan na huli niyang sinakyan at di umano. At ngayon nga ay masusing tinitrace ng ating kapulisan. Nagba-backtrace na sila sa lahat ng posibleng daanan niya o daanan ng sasakyan, na kung saan ay kumukuha sila ng mga CCTV footage para matunton kung nasaan na itong si candidate ng Miss Philippine Grand, Miss Grand Philippines pala. So umaasa pa rin ang kanyang pamilya, ang kanyang magulang, yung kanyang kapatid, na siya ay matiwasay, payapa, higit sa lahat ay buhay, na makakauwi sa kanilang tahanan, no? Sana, no, maawa ang langit, diba? Kung nasaan man siya, kung nakanino man, sino man ang kasama niya, ay walang nangyaring masama sa kanya, no? Lalo sa panahon ngayon na talagang napaka delikado. Yun ang update sa kanya, guys. At susundan natin yung kwento niya
sa mga susunod na vlog ay i-update ko kayo ano na nangyari kay Miss Camilon ng Tuy, Batangas, no, na siyang representative candidate ng Batangas sa 2023 Miss Grand Philippines. Okay, so much for that. At tabayanan nyo pa yung iba kong mga news vlog. Actually aayusin natin yung schedule. Siguro pag Monday news vlog tayo, pagka Tuesday informative, no, educational vlog siguro tayo. Pag Wednesday baka mag sports vlog tayo, tingnan natin. At ang ating Thursday usually ay Thursday throwback, so more on throwback history tayo pagka Thursday. Friday lifestyle vlog usually yan, tungkol sa lifestyle, sa ano pa, mga socio-economic issues, no, ano pa, mga emotional issues, yan, mga love talk, pwede rin, gawin natin sa Friday yan. Pagka weekend, try natin na mag-accumulate tayo pag Saturday ng weekend news natin, kung ano yung summary nung nangyari. Piliin natin yung mga significant na nangyari sa buong linggo, yun yung ibabalita natin ng Sabado. At pagka linggo naman, family day, try natin magkaroon ng mga topic regarding family matters. At the same time ay mag-come up din tayo ng mga possible news item for incoming week. Yon ang magiging schedule natin. Pero syempre tignan pa rin natin, pag-aaralan ko pa rin, baka may mga pagbabago pa yun, guys. Okay? Pero most likely yun po ang ating magiging pattern. Okay, so again, so much for that. Salamat po sa suporta. I'm hopeful na pagdating ng ating takdang araw ng reapplication ng ating YouTube channel for monetization sa January 16, 2024 ay maaaprobahan po tayo agad. Again, salamat sa suporta, and don't forget to smile.